Na-disqualify ang Kaiseng as muse sa intrams at parang sinisisi niya yung pagkain namin lagi sa kung bakit siya nanaba. I-explain ko pa lang sana yung side ko pero biglang sumakit yung tiyan niya at parang meron daw batang sumipa. Umami ng Kaiseng na 3 weeks na siyang delayed at aksidente daw ang nangyari pero natatakot siya sa mama niya aminin. Baka daw kasi sabihin sa kanyang panong aksidente. Naglalakad ka tapos nasubsob ka sa uten? Charot. Niyaya ng Tita Lelet ang Kaiseng magkiyapo para daw gumaan ang pakiramdam niya kaya parang lalo kong nahabag. Kaso akala ko pupunta sila doon para magsimba. Yun pala, titingin ng pampalaglag. Hindi ako pumayag sa estupidong plano ni Teddy kaya sabi ko magsampa kami ng kaso doon sa nakasalisi sa kanya. Kaso sarado na yung Hall of Justice ng Antipolo may katapat yung kainan kaya sabi ko kumain na lang kami muna. Kamayan sa Antipolo yung name nung resto at sa word pa lang na kamayan, alam mo nang tomboy-friendly yung kainan. Pwede mo dalhin dito yung ombits mong jowa na hindi naman naglalaba pero ba't laging nangungulubot mga daliri niya? Very pleasing sa mata yung interior because of its nature vibe kaya mae-enjoy dito magstay ng senador na pwedeng maglib ng 6 na buwan nang may sahod na hindi nababawasan. Here's the menu and I could say na competitive naman yung mga prices nila para ma-afford ng mga Pilipinong umaaray na sa presyo ng bilihin pero habi pa rin bumoto ng artista. Nasa 30 minutes yung serving time at una ko tinikman yung pinabukang bangus na magpapaalala sa'yo sa kumari mong di makalakad ng 5 buwan after magpakarat sa Nigerian. The flavor is giving though nasobrahan yung charred aroma kaya parang naging dry na yung texture lalo na dun sa bandang gilid. Not for me pero baka pwede to sa senador na lagi namang present pero absent-minded. Yung sisig ni Ihaw Kamayan sa Antipolo sobrang nagustuhan ko as in. Not the original pero present yung savory and tangy flavor tapos kahit crispy yung texture nanatili namang tender yung meat. Gantong pulutan yung perfect sa tito mong kuripot sa anak pero galante sa kabit. They have this inihaw overload for 499 na good for 4 naman kung yung mga kasama mong kumain is mahina. Pero good for 1 lang yan kung si Tita Elaine ang kasama. Umorder ako ng maliit lang for me kasi diba naka-strict diet ako ngayon dahil ang daming kumukuha sa akin talaga para ilaban internationally. Though hindi ako sure kung sa Miss Grand ba ako ilalaban o sa gera sa Iran. Hindi ako kumakain ng chicken inasal kung hindi titong naka-basketball shorts sa family outing ang nag-ihaw pero can't resist yung kay Kamayan kasi sobrang sarap nito, promise. Nuot hanggang buto yung buttery taste tapos rich pero hindi overwhelming yung flavor from the garlic at ginger. Gantong hapunan yung perfect sa senador na tinawag na weak ang kabataan pero siya tong nagsumbong agad nung nasigawan. Nati pero I suggest na dagdagan pa sana yung giniling na bigas para mas magtiken yung sauce nung kare-kare nila. Malambot yung tuwalya at sobrang nakaka-addict yan pero medyo mataba yung lechon kawali niya for my liking. In totality, na-enjoy ko naman siya at maniwala kayo hindi ko kayo ine-eme gaya nung pang-e-emeng barilan sa Senate building. Mahilig ako sa hito lalo na kung galing sa sementeryo pero yung sinerve nila sa akin parang galing sa purgatorio. Ano to? Si Lucifer ba pinag-ihaw nila? Masarap pero na overgrill lang siya so I suggest na bantayan mo yung nag-iihaw pag umorder ka nito. Nagustuhan ko rin yung timpla ng grilled puset though ang mali ko lang is di ko nasabi na wag masyado i-toast kasi titigas. The flavor is there naman kaya may enjoy pa rin to ng senador na lawmaker pero siya tong di sumusunod sa batas. Overall, super na-enjoy ko yung foods here sa Kamayan sa Antipolo at babalikan ko yung liempo, chicken inasal, kare-kare at yung sisig talaga. If may kabit ka dito sa Antipolo at hindi mo madala yung legal mong asawa here, you can check their other branches naman for your own safety na din. Hinanap ko rin kasi yung other branch nila kasi baka di na kami makabalik dito. Kasi nung nagandahan ng mama dun sa mga pinggan nila, dahil nag-uwi ba naman ng isang plato? Charot. Yun lang. Bye!